First Lady Liza Araneta Marcos may insertions din. Nakakadismaya lang isipin kung paano nagagawa ng ilang media outlets, lalo na itong bilyonaryo news channel, na palitawin na parang isang krimen ang isang napaka-normal na proseso sa gobyerno. Ito ang pahayag ni Professor Antonio Contreras matapos lumabas ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa usapang budget insertions at Cabral Files. Sa dami ng mga naglalabasang balita tungkol sa tinatawag na Cabral Files, madaling madala sa mga headline na tila may nadiskubring malaking anomalya, kaya naman mahalagang himayin natin ang katotohanan. Ano nga ba ang normal na proseso at ano ang sadyang gawa-gawa lang? Kamakailan naging mainit na usapan ang mga dokumentong inilabas ni Leandro Leviste kung saan idinadawit ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa usapin ng budget. Pero ayon sa paliwanag ni Professor Antonio Contreras, mukhang may malaking pagkakamali o sadyang pandiligaw sa publiko kung paano ipinepresenta ang paggawa ng budget ng bansa. Para hindi tayo basta-basta mauto ng mga mapanirang headline, narito ang dapat nating malaman. Una, ang budget ay mismo sa Pangulo galing. Sa usaping pera ng bayan, ang executive branch sa pangunguna ng Pangulo ang bumubuo ng request para sa budget na tinatawag nating National Expenditure Program o NEP. Normal na bahagi ng trabaho ng mga ahensya gaya ng DPWH, DepEd o DOH na magpasa ng listahan ng kanilang mga kailangang pondo. Hindi kailangang isekreto o isingit ang mga proyekto sa DPWH dahil ang NEP ay mismong budget ng Pangulo. Ang mga kalihim ay katuwang lamang ng Pangulo, kaya ang paghingi ng pondo para sa mga kalsada o gusali ay hindi krimen. Ito ay simpleng pagtatrabaho ng gobyerno. Pangalawa, ano ba ang role ng First Lady? Marami ang nagtataka kung bakit kasama ang pangalan ni First Lady sa mga usapin. Sa tradisyon ng Pilipinas, ang mga First Lady ay laging may mga advokasya gaya ng sining, kultura at pagtulong sa mga nangangailangan. Bagamat walang espesyal na batas para sa kanyang posisyon, bahagi na ito ng kanyang tungkulin bilang asawa ng Pangulo. Dapat din nating malaman na walang sariling budget ang First Lady. Ang lahat ng suporta para sa kanyang mga programa ay nanggagaling sa Office of the Social Secretary sa ilalim ng Office of the President. Ang mga staff at gamit na ginagamit niya ay mula sa Malacanang mismo. Ganito na ang kalakaran noon pa man dahil wala namang nakalang hiwalay na pondo para sa isang First Lady sa ating pambansang budget. Pangatlo, responsableng balita versus paninira. Ayon kay Professor Contreras, nakakadismaya kapag ang isang normal na proseso sa gobyerno ay ibinabalita na parang isang skandal o krimen. Kapag ang balita ay ginawa para lang manira o magpainit ng ulo ng tao, dalawa lang ang dahilan. Maaaring hindi talaga alam na nagbabalita kung paano gumagana ang budget o sadyang gusto lang nilang gumawa ng gulo. Ang trabaho ng media ay magbigay ng linaw, hindi para lalong lituhin ang mga tao. Ang paghingi ng pondo para sa mga proyekto ay hindi pork barrel o palihim na transaksyon. Ito ay ang gobyerno na ginagawa ang dapat nitong gawin. Sa huli, ang pag-unawa sa kung paano talaga tumatakbo ang ating pamahalaan ang pinakamalakas nating armas laban sa mga balitang ang tanging layunin ay linlangin tayo at hatiin ang ating bansa. Bida o bida-bida ang palaisipan sa likod ng Cabral Files ni Congressman Leandro Leviste. Sa gitna ng mainit na usapin tungkol sa bilyon-bilyong pisong nawawala sa kaban ng bayan, isang pangalan ang laging nasa balita, si Batangas Congressman Leandro Leviste. Siya ang naglantad ng tinatawag na Cabral Files, ang mga dokumentong naglalaman ng listahan ng mga politikong nakinabang sa 1.041 trillion pesos na budget insertion sa DPWH. Pero habang nagpapakitang gila si Congressman Leviste bilang tagapagtanggol ng katotohanan, marami ang nagsisimulang magduda. Totoo nga bang bayani siya o bahagi lang ito ng isang malaking palabas? Ayon kay Congressman Leviste noong ika-4 ng Setyembre 2025, personal daw na iniabot sa kanya ng yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ang mga sensitibong file. Sabi ng kongresista,
kongresista, utos daw ito ni Secretary Vince Dizon para maging transparent ang kagawaran. Bago pa man ang pasabog na ito, nakuha na ni Leviste ang atensyon ng publiko nang ibunyag niya ang isang district engineer na nagtangka raw siyang suhulan ng 3 milyong piso para lamang manahimik siya sa issue ng flood control. Dito na pumapasok ang butas sa kwento. Sa security logbook ng DPWH noong araw na sinasabing nagkita sila, lumabas ang isang nakakagulat na detalye. Nakitang lumabas si Congressman Leviste sa opisina ni Yuse Cabral na pizza box lamang ang dala. Walang makapal na folder, walang laptop, at walang anumang gamit na magpapatunay na may dala siyang bilyong-bilyong pisong halaga ng dokumento. Dahil dito, tila gumuho ang kredibilidad ng kanyang kwento. Ang tanong ng marami, saan ba talaga nanggaling ang mga hawak ng papel? Hindi simpleng pagpuri ang naririnig ni Congressman Leviste ngayon, kundi matinding paniningil. Maraming sektor ang nagtatanong, ano ba ang otoridad niya para humawak ng ganitong klaseng dokumento? Hindi naman siya opisyal ng DPWH o otorisadong investigador ng gobyerno. May mga hinala pa na baka hindi ito kusang ibinigay, kundi sapilitang kinuha gamit ang kanyang kapangyarihan. Imbes na whistleblowing, nagmumukha raw itong estilo ng isang sindikato. Pinagdududahan din kung ang mga dokumento ba ay orihinal o baka naman plagiarized at sadyang inedit para paboran ang kanyang sariling naratibo at siraan ang kanyang mga kalaban. Matapos matagpo ang patay si Yuse Cabral sa isang bangin sa Benguet nitong 18 ng Disyembre, lalong naging maingay si Congressman Leviste. Sa halip na purong pakikiramay, tila ginamit pa niya ang pagkataon para magdrama sa media at pinayuhan pa ang kanyang ina na si Senador Loren Legarda na ilabas ang mga files kapag may mangyaring masama sa kanya. Para sa mga kritiko, sanay na sanay si Leviste sa ganitong grandstanding, ang pagpapanggap na matapang sa harap ng kamera habang puno ng duda ang kanyang pinanggagalingan. Hindi sapat ang pagiging bata, gwapo o mahusay magsalita sa social media. Ang tunay na pananagutan ay hindi nakukuha sa trending na video o sound bites, kundi sa ebidensyang tatayo sa korte. Kung puro butas ang kwento ni Congressman Leviste, hindi siya ang solusyon sa korupsyon. Siya mismo ang nagiging problema. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
ang inyo lahat.